Supot na nagangas, pinuto ka sa labas. Sa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ang imahe nito, sapagkat di lang to basta inukit kinuwit o para lang maitatak sa halit dinaan sa masusing proseso ng sa ganong mapulitong mabakat sa harap ng mapanghusgang mga mata masama kaagad pag nakita nila. Pag meron ka na tato sa Pilipinas ay matik na addict at kriminal ka. Ganyan nila kababaw tignan ang sining na ating ginagalawan. Ganun pa man bilang nagtatato di na dapat yung pagpapatulan. Noong panahon namin, bagong tayo ang Temple Street na Mandaluyong, puro away sa kalye. Bago kami magkakasama sa Temple Street, puro kami magkakaaway. Hanggang sa nagkaisa kami na pare-pares na kami taga Mandaluyong eh. Nagsama-sama na kami. Kung saan kami napapadpad para lang makipag-away sa mga kalaban. Mga kalaban gang ng panahon namin. Hindi ka nga makapaglakad dati sa sa isang kalsada. Mga time na yun, hindi ka makalakad ng diretso, hindi ka makatingala. Pag anong-ganong kaliwat ka na ng tinginan mo palagi nun. Alisto ka lagi? Oo, laging alisto kasi maaaring may papalo na lang sa ulo mo. Ganun ka, ang kagulo hanggang ng mga panahon na yun. Yung mga panahon namin kasi grabe talaga ng panahon na yun. Hindi katulad ng ngayon. Ang laki talaga ng pinag-iba ng gang noon sa ngayon. Dahil sila ngayon, nakakapaglakad na sila maayos. Tsaka itinuturo namin sa kanila ngayon puro tama. Ayaw na namin maranasan nila yung mga naranasan namin ng panahon namin. Sobrang gulo. Pero ngayon sir, ano na ba yung mga programa na ginagawa ng TST ngayon dito sa Hoodbin? Marami kaming ginagawang programa ngayon, mga feeding program. Katulad kanina, nag-feeding program kami. Yung pagbibigay ng dugo sa Red Cross, mga cleaning sa bawat barangay. Sa Hood ko naman, yung mga estudyante, sinabihan ko na para ma-inspire sila na bibigyan ko sila ng mga gear na pamorma, pero papakita nila sa mga grades nila. Ano ba para sa iyo ang ibig sabihin ng gang o yung samahan? Pamilya, pangalawang pamilya. Tingin ko sa kanilang mga anak na kasi nakikita ko sa kanila yung panahon ko. Kaso iba yung kapusukan ko noon sa kapusukan nila. Iba talaga kapusukan ko noon. Hindi mo basta-basta makakausap kasi nga palagi ako nakasimangot. Didiskarte kami noon, bisyo lang. Ngayon, ang inaano ko sa kanila na matuto sila na dumiskarte sa sarili nila. Mahirap kasi yung aasa ka lang sa magulang mo. Ano ba yung kadalasang rason kung bakit yung mga bata ay tumatakbo sa mga o sumasali sa mga gang? Siguro dahil sa minsan kakulangan sa pag-ano ng mga magulang nila, naghahanap sila ng mga makakasama. Kumbaga masusumbungan. Kasi siyempre pagka sa magulang sila nagsumbong agad, papagalitan pa sila. Sa amin, hindi naman namin tinotolerate ngayon yung mga ganon. Pinapatupad na namin sa mga bata ngayon na hanggat maaaring kaya nyo umiwas kayo. Maliban na lang kung talagang inuna kayo, bigla kayo sinuntok, yung kasubuan na yun. Hindi na maiwasan yun. Pero yung hanggat hindi naman kayo nagkakasakitan, huwag nyo pansinin. Habaan nyo, pasensya nyo. Kinakausap muna namin sila na bakit anong purpose mo para sumali ka rito. Tapos binibigyan namin sila ng service. Magsiservice muna sila para mapatunayan nila sa amin na magkakaroon sila ng concern sa gang. Ang baga pagsubok yun bago ka makapasok sa isang sa amin. Binibigyan namin sila ng mga kondisyon. Kung willing talaga sila makapasok sa gang namin, gagawin nila lahat na pagagawa namin. Nung nagtayo ako ng Hood kasi, ako ang inaano nilang alas. Siyempre, 20 years ago 2004 pa kami nagtayo. Kaya ako, hindi naman ako talaga OG. Palayaw ko lang talaga yung OG Gohan. Ang sa amin kasi, alas ako. Alas ako ng Burnside Hood. Ako ang nagtayo ng Burnside. Kaya yung na yan, ako nagtayo niyan. Ng Hood na yan. Hanggang sa dumami ng dumami. Tsaka isa sa naging malakas na Hood yan nung panahon namin. Karamihan talaga Burnside talaga ang tumatrabaho ng mga panahon namin. Kasi nga, kami ang pinakamarami ng panahon na yun Yung 13 namin, puro solid talaga magkukumpara yun. Wala ka talaga itatapon doon pagka magkakasama yung 13 na yun. Hindi kayo urungan ng 13 na kasama ko na yun. Puro solid yun. Wala talagang wala ka talaga itatapon sa 13 na yun. Ayun sir ang mga nagbuo
Oo, kami. Tapos ako ang pinakaalas. Kumbaga sa fraternity, ako ang founder. Kaya lumakas ang Mandaluyong dahil isa sa tumayong haligi ng Mandaluyong ang Burnside. Yung time na yan, 4 lang ang hood sa Mandaluyong. Dirty South, Burnside, Dragside, tsaka Southside. Ay, hindi, 5, Eastside. Bali, 5 hood lang. Tapos hanggang sa dumami, ngayon, sobrang dami na, may 10 na yata ang hood dito. Napakaganda ng ano ngayon kasi organisado. Lahat nagtutulungan. Napakalaki ng diferensya noon sa ngayon. Walang pakialaman talaga noon. Walang ambag-ambag. Talagang away lang. Oh. Tapos pag nakadiskarte, puro sa bisyo lang ang punta. Ngayon hindi. Wala nang ganun. Lahat kami iwas na sa bisyo. Hindi pa rin naiiwasan na meron pa rin mga gang war na nangyayari dito. Hindi naiiwasan talaga eh. Kahit anong pakiusap mo sa mga... Pero dito sa Mandaluyong, ang nangyayari, wala sa amin ng umpisa. Palaging kami ang inuumpisahan. Siyempre, hindi naman kami papayag na ganun. Pero hanggat maaari kaya daanin sa usap, dinadaan namin sa usap. Kasi matatanda na kami, kaya yung mga kasabayan namin, old din na mga brown, tsaka old din na hanggat maaari, kinakausap namin para hindi lumaki yung gulo. Kaso minsan, hindi pa rin maiwasan yung mga bata pag nagsasalubong-salubong, yabangan, lalo na pag may mga babae. Grabe yabangan nun. Pero ang pinagmumulan talaga ng gulo ng babae. Nangyari, nagkwento ako tungkol dun sa kalaban. Ngayon, babae, nakikinig, ikikwento ngayon dun sa kalaban. Oo. Kaya kadalasan talaga nagkakaroon ng sa babae ng panahon namin talaga. Gano'n nakaayos nito? Nakakatuwa kasi nakakagawa na sila ng community service, feeding program. Yung panahon namin, hindi namin nagawa kasi yun eh. Kailangan talaga palagi mong baon respeto. Pagka merong ganun, hindi ka mapapama kahit nasan ka. Oo, respeto at paggalang. Yun ang pinaka-importante sa tao, respeto. Iba talaga yung may respeto ka sa kapwa mo. Nung kasi wala ako respeto talaga sa kapwa ko eh. Pero nung nakulong ako, doon ko na nakita na ang respeto, kailangan talaga sa tao. Nagugulat na lang ako kasi nga dati hindi ako nakakatanggap ng mga respeto eh. Lalo na sa mga nakakilala sa akin. Puro pangungutya, iba ang tingin nila sa amin. Ngayon, natutuwa naman ako kasi puro respeto na ang natatanggap mo ngayon. Kumbaga, hindi na tulad dati, puro panguwalang niya kasi kahit dati pag nakita kagad ako, iniilagan na ako. Kahit kagang namin ilang taon ako nakulong, 10 years. May pangkat talaga ako, Sputnik ako. Kasi iba yung gang sa loob, tsaka iba yung gang dito. May limitasyon lahat ng galaw mo ron. Hindi ka tulad dito, ang luwag ng galawan mo. Doon, pag mulat ng mata mo, rehas. Ang laki na pinagkaiba sa loob tsaka dito. Doon, pag wala kang respeto ron, tapos ka. Isa lang sigarom, balila. Nung panahon ko pa nga, nung unang kulong ko, 1 buwan ako walang dalaw. 4 na araw ako nakipag-away 4 na araw din ako tinakala. Sabi, pang 5 araw may umaaway sa akin ulit. Sinumbong ko na lang eh. Kasi ang sakit na eh. Sabi siya, yung ganito, kala mo kala mo talong eh. Yung kulay niya. Ang ina-advise ko lang sa kanila, yung respeto at paggalang. Respeto sa magulang. Huwag na huwag silang papatol sa magulang nila. Kahit balik-tarin mo ang mundo, magulang yun. Magulang mo pa rin yun. Yun ang huwag nilang babalin sa akin dahil ako mismo ang sa kanila. Puputol sa sungay nila. Ano ba yung pwede mong i-advise or ipayo sa mga magulang para magabayan nila ng maayos yung mga... Magkaroon sila ng bonding, spend time. Kumbaga, kasi makaramihan ngayon kasi mga magulang, mga nagtatrabaho rin. Pagising ng anak, wala na yung magulang nila, nasa trabaho na. Pag uwi naman ng magulang, yung anak nila tulog na. Kaya minsan, parang naguguluhan yung bata, naghahanap ng Doon tumatak. Oo, kaya kailangan bibigyan din nila ng gabay, bonding. Day off nila, ilabas nila yung anak nila. Paliwanagan lang natin na maayos yung mga anak natin, hindi natin kailangan saktan yung mga yun. Ako, totoo lang mga anak ko, grabe respeto sa akin nun. Tingin ko lang, tol, hindi na ako magsasalita, lalapit na yun. Ang laking tuwa ko nga kasi nga, yung mga nanay nila, nagabayan nila yung mga anak ko. Tsaka ang gusto ko sa mga anak ko, hindi nila ako pinagyayabang na, tatay ko, OG. Yung mga anak ko hindi, tsaka hindi ko narinig ng isang beses sa anak ko na nagsalita sa akin na, Papa, pwede pasok mo ko sa gang. Wala. Yun ang natuwa ko dahil kahit papaano, kahit nakakulong ako, naging ganun ang anak ko. Ang mga bata, hindi naman kailangan paluin yan eh. Kasi nga nakakaintindi na yan. Kakausapin mo lang yan. Ngayon, kung hindi sila susunod sa unang salita mo, o may pangalawa, huwag kang magsasawang sabihan at kausapin yung anak mo. Huwag kang magsasawa kahit anong tigas ng ulo niyan.
may papayo ko sa kanila, tapusin nila yung pag-aaral nila. Dahil mahirap ang walang pinag-aralan. Yung mga kasabayan ko noon, namumulot na lang ng basura. Ayoko maging ganun sila. Gusto ko lahat sila maayos. Kaya hanggat maaari, ginagawan ko ng paraan yung hood ko na mga estudyante tsaka yung mga active sa hood na mabigyan ng mga pabuya para ma-inspire sila na mag-aral. Kaya hanggat maaari, ginagabayan namin sila. Wala kaming tinuturo ngayon dyan na kasamaan. Kasi ayaw namin na maranasan nila yung mga naranasan namin ng panahon namin. Mga karnal, patuloy nyo lang yung mga mabubuting gawa. Lahat yan may kapalit. Basta ako, lagi lang ako nakagabay sa inyo. Nakasuporta. Kahit anong mood pa kayo, nandito lang kami. Yun lang mga karnal.